Basahin natin yung dalawang talatang ito from Habakkuk chapter 2 verse 14 all together. For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. 2 Corinthians 4:6. For it is God who said, out of darkness light shall shine, who shone in our hearts to give the brightness of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Our loving Father, we honor you once again and thank you, Lord, that we heard the testimonies of your people, that you have blessed them even beyond their understanding, that you are the God who always enable us to receive beyond what we ask, even we think, oh God. You are so good and you are so faithful. We thank you, Lord, that your power and your glory continue to manifest. And even, Lord, as we study your words and all these lessons in our Bible study, may your wisdom flow to each and every one. May you open our eyes, the eyes of our understanding, our minds, O God, our hearts, O God. Continue to speak to us and to minister, especially your leaders, your workers, and to everyone that you have brought here tonight. We thank you, Lord, that you have covered this place with the blood of Jesus. And we thank you, Lord, for your strength. And we thank you, Lord, that you are the God who will truly teach us with the Holy Spirit, even thy servant, O God, that you will only use him to give glory to your name. We thank you, Lord, for everything that thou hast prepared for us. And we ask this in the mighty name, the highest name, the glorious name, and victorious name of our Lord Jesus Christ. And everyone say, Amen. You may be seated. Praise the Lord. So, sabi ko nga yung topic natin, may 4 na session tayo. Ito yung una, understanding to glorify God. Tapos, ang pangalawang lesson natin is the example of Jesus to glorify God. At ang pangatlong lesson natin is glorifying God with our words. At ang panghuling session is about receiving the crown of glory. So, yun po yung 4 na lesson natin this afternoon. So, una-una, dito sa Habakkuk, it was from the Old Testament, yung nabanggit ko nung nag-preach tayo nung Friday. Ito yun, kasi nasa Old Testament siya, yung glory na sinasabi dyan, sa Hebrew kasi from Old Testament, kabod. So, ang meaning niyan ay worldliness, weight, abundance, or kung sino siya. Yung heaviness, sometimes yung richness, yung splendor niya, di ba? Yung honor niya. Yun yung binabanggit sa Hebrews, di ba? Yung kumbaga sa Old Testament, hindi nila nakikita ang Diyos, pero nakikita lang nila yung paligid nila. At naiisip nila, sino yung lumikha nito? Diba? Yung nag-i-imagine ka na masyadong makapangyarihan ang Diyos na to. Diba? Katulad ni Moses, nung unang niya nakita yung burning bush, nag-isip si Moses na bakit yung bush hindi nasusunog? Pero maapoy siya. Parang gano'n. No? Yung marvelous, parang gano'n. So sa Old Testament, gano'n yung glory. Ngayon, nagbigay ako ng isang example sa New Testament. 2 Corinthians 4:6. Sabi dito, it is God who said, out of darkness light shall shine, who shone in our hearts to give the brightness of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So, makikita niyo po dyan yung sinasabing, the light shone in our hearts, diba? Nagliwanag sa puso natin to give the brightness of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Ibig sabihin, yung nagliwanag sa puso natin ay nagbigay sa atin ng kaalaman tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos dahil kay Jesus Christ. So, yung glory dyan sa Greek, kasi yung Testament ay Greek, doxa. Doxa.
Sabi niya, means visible and known as revealed. So, minsan sinasabi doon, ano yung naging opinion mo kay Jesus Christ? Ano ang pananaw mo kay Jesus Christ? Sino ba siya? Na sinasabing Diyos siya na nagkatawang tao. So parang isang salita, parang sa New Testament, yung glory na tinatawag ay revelation of God. Na nagpahayag ang Diyos sa tao na si Jesus yun. Ang totoong Diyos na nagkatawang tao. Parang ganun yung sa New Testament. He was revealed. Kaya pagdating sa New Testament, dahil nakikita mo na si Jesus, at nakita nila nga si Jesus Christ, ino-honor nila si Jesus Christ bilang makapangyarihan siya. Kasi lahat ng may sakit, lahat ng dinala sa kanya, lahat ng demonyo na napuposes, lahat yun ay pinalaya niya. And New Testament books ay sinasabi na it is because of the glory of God. It is because for the glory of God. It is because of the power of God through Jesus Christ. So lahat ng mga himalang yun nagsasabi na the glory of God was manifested sa New Testament. So ang lahat ng may gawa nun ay si Jesus Christ. So yun po. Now, sabay-sabay natin basahin to. To glorify God, exalt our praise and exalt Him as the one true God. It involves recognizing His majestic holiness, His supreme authority, His infinite power, and His surpassing worthiness. The Bible teaches that all of creation is meant to bring glory to God, and as followers of Jesus Christ, we are called to glorify Him with our lives. So, ang pangatlong meaning ng to glorify God is ano ang response ng creation sa Kanya. At tayo bilang tao, ano ang response natin? Yan sinasabing, kung alam mo yung Diyos na ito from the Old Testament, na nagpakilala siya sa New Testament, na siya ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, may author ng buhay natin, nagkakaloob at nagpapagaling, nagpapalaya, ano ang gagawin mo? Yun sinasabi na, you have to give glory to Him. You have to honor Him. You have to praise His name. Diba? So yun po. Yan po yung sinasabi sa introduction. May icebreaker tayo. As a Christian, how is your perspective after knowing you need to glorify God? No? Ano ang meron bang naging bagong pananaw sa atin? Kung naintindihan na natin ang kailangan pala natin i-glorify yung God. No? Ano yung pumasok sa isip natin? Perspective, no? Sino gusto sumagot? Quick lang. Anybody? Ano ang naging perspective natin? Maring dati hindi sa ating malinaw na, although nagpe-praise din tayo, kumakanta tayo, nag-worship tayo, pero basically, yung malalim na dahilan, hindi natin alam na bakit mo ginagawa yun. Diba? Pero ngayon, dahil nag-go deeper tayo sa understanding natin na we need and we have to really glorify the Lord. No? Because of who He is, of what He is, and what He has done. No? So, ano yung perspective natin? Meron bang naging bago o ganun pa rin? Oh. Sino ang gusto sumagot? Sir Maricar. Sa akin po nabago po yung purpose na para po nung una di po ba akala ko po is parang nabuhay ka dahil kailangan mong magtrabaho, kailangan mong kumita ng pera, kailangan mong gawin yung mga bagay in order to survive. So, ngayon po hindi dahil although that is something that we still do dahil kailangan po natin masustain din dito. Pero ngayon po, ang priority mo na is whatever you do ngayon is unahin mo muna si Lord. Kasi secondary na lang yung mga bagay na to and these are temporary also. Yeah, praise the Lord. Palamakan natin ang Panginoon. Maganda po yun kasi ngayon parang marirealize mo na siya. Kaya pala may mga pastor na lalo sa Pilipinas ulit, no? Kahit na napakaliit ng nila. Yung sabihin natin, honorarium, per diem, or
allowance, ay nagpapatuloy sila. At hindi nila inisip paano mag-aaral yung mga anak nila, paano na pag nag-college na wala silang iniisip. Basta tuloy lang. Nga, doon mo ma-realize kasi ang puso pala nila ay hindi yun yung totoong achievement kasi. Di ba? Yung may erase yung mga anak mo ay naging sila successful, hindi pa rin pala yun ang totoong achievement. So, kaya sa buhay ng naglilingkod sa Panginoon, hindi nila iniisip yung mahirap ka lang, hindi ka makikilala sa mundo, at yung buhay mo karaniwan lang. Hindi pala gano'n ang isip ng mga yan. Ang isip nila, kapag ang buhay nila ay nag-glorify ang God, yun ang achievement. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So number 1, sabi dito sa lesson na to, understanding to glorify God, pinaka-basic, you have to glorify God by acknowledging His attributes. Diba? Ano yung itong 5 pinaka-siguro easy way to understand, easy to remember, na lagi mong iisipin, kailangan sambahin mo ang Diyos kasi omnipotent siya, all-powerful. Diba? So, yung mga verses na maliliit, inilagay ko na lang dito, pabasa nyo na lang pag nagbabible study kayo. Tapos pangalawa, omniscient siya. Alam niya lahat. Diba? All-knowing. Omnipresent siya. Kahit nasaan ka magtago, nandun ang Diyos. Diba? Ngayon, yung pang-apat, holiness. Sabi nga gano'n, lahat ng kapangyarihan, pwedeng dayain tayo ng kaaway. Miracle, healing, kaya gawin ni Satan yan. Merong isang bagay na hindi niya kayang i-duplicate. Maging holy siya. Diba? So, yun yung kaibahan ng Diyos. Nag-practice ng holiness. At pang-5, yung love. Diba? Kay Satan, love is blind. Kay God, love is truth. Baliktad, di ba? So, pag umibig ka, pag ikaw ay Kristiyano, totoo yun. Pero pag hindi ka ng Kristiyano, bulag yun. No? Kaya wag kang iibig sa hindi Kristiyano, di ba? Meron pa bang dalagat binata rito? Wag kang iibig sa hindi Kristiyano kasi bulag yun. Di ba? So, okay. Select any God's attribute and give your idea to glorify God. So may 5 akong binanggit. Ano yun? Ano yung 5? Omnipotent, omnipresence, omniscience, holiness, and love. Ngayon, mamili kayo ng isa doon. Sabi nga noon, ano yung idea nyo para mag-glorify mo siya sa isang area na yon? Halimbawa, magbibigyan ko example pipiliin ko holiness. Para mag-glorify ko yung God sa holiness, may mga bagay na dati kong ginagawa na hindi ko na dapat gawin. Kasi banal pala yung Diyos. Diba? So, yun ang example ko lang. Sino tayo gusto ma-example? Mamili kayo sa 5. Ano yung iniisip nyo dapat yung gawin o dapat gawin ng isang Christian sa isang attribute na yun? Meron pa ba? O Mr. Joy? Hello. Okay na po. Yung 5, yung love, so God is love. Yung recent ko pong shinare sa Muhays na, sabi ko nga, if you have experienced the love of God, you will then learn to love yourself and also learn to love your neighbor. So, in that way, you're glorifying God kasi you're bearing the fruits of the Holy Spirit. You're bearing yung mission as a Christian that you're witnessing for His name. Kasi sabi ko nga, kung talagang naranasan mo sa buhay mo yung pagmamahal ng Diyos, kung naintindihan mo yung ginawa niya para sa'yo, nothing will stop you from sharing that to others. Yun, thank you. Katulad ng sinerga ni Don Alvin, yung love na yun, nararanasan muna natin yan. Kasi sabi nga ng Bible, di ba, hindi totoong marunong ka magmahal kung hindi mo muna
nakita na minahal ka ng Diyos. Diba? So, sino ba? Isa na lang. Anong attribute na iniisip mo na dapat natin gawin to glorify God? Meron pa ba? Oh, wala na. Ayaw na. Sige, next. So, second point, glorify God through the revelation of Christ. So, sabay-sabay natin basahin, 1 Timothy 3:16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed in the Lord. So, dito, halos sinabi na ni Paul na talagang dapat luwalhatiin natin ng Diyos dahil sa revelation ni Jesus Christ, di ba? So, maliwanag na yan. Kasi sa 1 Timothy 3:16, grabe yung pagkakasulat ni Paul. Di ba? Sinabi niya lahat, o, tingnan mo. Without controversy, great is the mystery. Sabi gano'n, misteryo, kamangha-mangha ang pagka-Diyos. Di ba? Yung pagiging mga Diyos. Kamangha-mangha. Bakit? Kasi ang Diyos nagkatawang tao. Sabi niya gano'n. Nagkatawang tao, God was manifested in the flesh. Justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles. Believe on in the world, receive up into glory. Sino yan? Si Jesus Christ yan. So, kaya siya yung revelation ng God sa New Testament na dahil sa Kanya dapat nating i-glorify yung God. Kasi nga, siya yung Diyos na nagkatawang tao. Sa backup scripture natin, ito yung John 1:14. Siguro alam niyan, di ba? In the beginning was the Word, and the Word became flesh. Yan yung verse 14. Nagkatawang tao ang salita. Di ba? Which is, sa 1:1, ay ang Diyos ay salita. Di ba? Ang salita ay sumasa Diyos. Sabi nga nun. Colossians 1, sa apat na verses na yan, binanggit yan si Jesus Christ din. Na siya ang Diyos na nagmanifest, pero siya ang may hawak ng mundo. Everything was created through Him, for Him, di ba? And of course, sabi diyan, sinasabi ng Bible na hawak niya yung buong creation sa kapangyarihan ng kanyang salita. So, ibig sabihin, Diyos siya talaga, di ba? Si Jesus Christ. So, now, how can you justify that Jesus Christ is really that God was manifested in Him? Siguro may nagtanong sa atin, sabi nga, naniniwala ba ikaw na talagang Diyos si Jesus Christ? Ano pinakamagandang sagot sa isang tao na hindi Christian, pero gusto mo siyang maniwala na Diyos siya talaga? Diba? Kasi marami ka talaga may encounter na hindi sila naniniwala na si Jesus ay came from God. Why? Kasi lahat ng cult na tinatawag, may isa silang common denominator. Karamihan, if not all of them. They have a false doctrine on Jesus Christ. At ang false doctrine na yun ay they don't believe Jesus was really God. Marami yan, di ba? So, pag may namin tayo ng ganyan, ano yung pinakamagandang sagot? Paano natin i-justify na Diyos talaga si Jesus na nagkatawang tao? Anybody? Wala namang maling sagot, wala yung sumagot. Yan, si Deacon TJ. Before ko sagutin, tama po yung sinasabi ni Pastor. This time po sa US, alam niyo mga billboard doon. Ngayon, kung dati, Jesus Christ is God. Billboard ngayon doon, karamihan, they are promoting that Jesus Christ is not God. Ganon yung nakahangan sa US. So grabe, matindi yung blasphemy nila about Jesus Christ. But anyway, for me, why I believe Jesus Christ is God? Because when I pray to Him, okay, pinapagkakapatagan ng Lord na sumasagot siya sa panalangin.
moreover, pag nag-aaral ka ng salita ng Panginoon, Jesus Christ really fulfilled a lot of prophecies. At doon pa lang, mathematically speaking, una, ay napaka-imposible na ma-fulfill yung mga prophecies na yun. And that's why I can say that Jesus Christ is God. Moreover, it's Jesus Christ who claims it actually. Kiniklaim kasi yun eh. Hindi ko pwedeng pagtatanong ng Muslim, why do you believe that Jesus Christ is God? I always say because he claimed it actually. Claim niya yun eh. And at malinaw sa salita ng Panginoon. Because I believe in the Bible, of course, what Jesus said there, I believe that He is God. So, ganun siya. And maraming po talagang maraming proof that Jesus Christ is God. So, andun na po, sa salita ng Panginoon, nung to really sabihin, sa puso mo, pwede mong kanyan eh, itanim na iukit mo sa puso mo. Pero syempre, sa iba, palamang sabihin nila na lang ng guni-guni lang natin. Pero hindi eh, yung Holy Spirit kasi nagpapatutuwa sa buhay mo na Jesus Christ is God. Ganun po siya. Yan, amen. Praise the Lord. Papa natin Panginoon, studios na. Ako po ay po to how to justify that Jesus Christ is really the God has manifest in the world. John 14:6 po, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes through the Father except through me. So, dun pa lamang po sa salita na yun na no one hindi makakaabot sa pamantayan ng Diyos or makakalapit tayo sa harapan ng ating Amang nasa langit, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesus. At sinabi nga din po niya sa Isaiah 53:10, pero sa kalooban ng Panginoon, nasaktan siya at nahirapan, kahit sa ginawa siyang handog ng Panginoon para mabayaran ang kasalanan ng mga tao. Makikita niya ang kanyang lahi at tatanggapin siya mahabang buhay at sa pamamagitan niya matutupad ang kalooban ng Panginoon. Doon lamang po sa salita po palang po ng Panginoon, inangkin niya lahat yung hirap at sakit para lamang po makuha niya yung kalooban ng ating Ama po nasa langit. So, yung palang pong way na yun, na Jesus Christ is really the God po talaga. Yun lamang po. Yan, praise the Lord. Palapakan din natin ang Panginoon. So, siguro, ang pag halimbawa lang wala tayong naalalang verse o kaya sa Bible, ang pinakamagandang example na lang, magte-testify ka sa buhay ka. Diba? Na simula nung nakilala natin si Jesus Christ, malaki yung pagbabago na mula sa isip mo. Kasi sa totoo lang, it will start from your mind. No? Then your heart, and then your way of life. No? Magbabago siya. Pero sa buong Biblia, mga kapatid, ang libro ni John ang nagpapatunay na Jesus is God. Kaya pag naalala mo, si Pastor June, hindi si Pastor John, si John. Si John. Simula ka sa chapter 1, John 1:1. Diba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos, the Word became flesh. So, sinabi doon napakalinaw ni John na yung capital W na Diyos siya ay totoo siyang Diyos na nilikha ang lahat ng bagay dahil sa Kanya, para sa Kanya, at ang capital W na to ay naging tao sa verse 14, John 1:14. So, simula kay John ay makikita mo na sinulat niya lahat yun, no? Tapos yung alam natin John 3:16, siyempre alam mo yun. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes on Him will not perish. Diba? So, pwede mo siyang gamitin. Sabi mo, di ba, alam mo o naririnig mo, nabasa mo John 3:16. Sabi ganoon, God so loved the world. Mahal tayo ng Diyos, kasama ka doon. At sabi niya, ang Diyos na to, binigay niya yung kaisa-isang anak niya, si Jesus Christ. Kung hindi Diyos si Jesus, hindi siya pwedeng tumubos ng kasalanan. Bakit? Kung tao siya, sinner siya. Diba? So, walang pwedeng tumubos ng kasalanan na may kasalanan.
So kaya si Jesus, pinadala siya ng Diyos mula sa pagka-Diyos dahil wala siyang kasalanan. Diba? Para magkaroon ng katubusan yung kasalanan. Kaya si Jesus, nanggaling siya sa pagka-Diyos dahil wala siyang kasalanan. Siya yung perfect lamb. Kaya siya nasabing, the lamb who take away the sins of the world. So, yun na. Hindi ko na itutuloy yung iba. Ang dami pa nisimulan din dyan. No? So, dyan, marami yan. Now, point number 3. Glorify God through honoring His name. Sabay-sabay natin basahin, Psalm 63. Because thy loving kindness is better than life. Yan, praise God. Lalo na yung mga kumakanta dyan, medyo dapat alam nyo, bakit kayo kumakanta? Bakit binubuksan nyo yung bibig? Yung mga sumasayaw dyan, bakit kayo sumasayaw? Diba? Dapat maintindihan nyo, because you have to glorify the name of Jesus. You have to glorify the name of God. Diba? Kaya nga, yung mga kanta na laging give unto the Lord glory and strength, di ba? Ascribe to the Lord, di ba? Worship the Lord in the beauty of His holiness, di ba? So lahat ng mga sinulat sa Psalms na mga awit, makikita mo puro pagpupuri at pagpaparangal at pagtataas sa Diyos, di ba? So dapat ginagawa natin yun, hindi lang tayo nagpapaganda ng boses. Dapat yun kinakanta natin o sumasayaw tayo dahil our heart is honoring God. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Share a recent testimony in honoring and praising God for what He has done. Yan. Dito may mga nagsabi na kanina, meron po bang gusto? Dahil ang Diyos na to ay buhay, kaya ino-honor natin siya. Yung mga tumayo dito kanina, naramdaman nila, naranasan nila na totoong buhay ang Diyos. Diba? Kaya, yun po yung example nito kasi nagmamadali tayo, no? Glorify God through all of our lives. So, ito, alam natin ito, diba? Basahin natin, 1 Corinthians 10:31. Whether therefore you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. So, bakit ano siya sabi ng point number 4? Glorify God through all of our lives. Ibig sabihin, hindi lang ito yung nasa atin ngayon. Hindi lang ito yung ginawa ng Diyos sa atin. Ang ibig sabihin din yan, through all of our lives, alam niyo ba yung buhay natin naka-equate sa time? Alam niyo ba yun? Yung buhay natin naka-equate sa time. Ibig sabihin, habang nabubuhay tayong lahat, may time pang gift ang Panginoon sa iyo. At yung all of our lives, ibig sabihin, sa bawat segundo, minuto, araw, linggo, buwan at taon na dinadagdag ng Diyos sa atin, gamitin mo yon to glorify God. Diba? All of our lives. Kasi regalo lang ng Diyos yan. Kasi anytime, pwedeng kunin na tayo ng Panginoon. O kaya bigla na siyang dumating. Diba? Kaya may pagkakataon tayo na magpagamit pa sa Panginoon. This is it. Whatsoever you do it all for the glory of God. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kaya sabi dito, while church services and times of focused worship are essential, we must see all of life as an opportunity to glorify God in everything or whatever you do. Kasi ang common Christian, sabi niya, ay, Sunday ngayon, bibihis ako. Kailangan maka-attend ako ng church, mag-worship ako, go-glorify ko ang God. Paano pag hindi Sunday? Diba? Paano pag hindi Friday? Diba? Paano pag nagbakasyon ka? Diba? Paano pag nasa barkada ka? Diba? Yun. Kaya yung sinasabing whatsoever you do it all for the glory of God, all of our lives. Diba? Habang
umaandar ang panahon at ang buhay mo ay gumagalaw ka pa, yan yung sinasabing, let everything that hath breath praise the Lord. Amen? Tingnan mo yung katabi nyo, umihinga pa ba? Pag umihinga pa, ibig sabihin, dapat yung mag-praise the Lord. Amen? Amen. Yan po yung sa Romans 11:36, sabi niyan from, di ba, yung lahat ng creation, from, to, and through, all are created by Him, for Him, and through Him. That's why all glory belongs to Him. Diba? Yan po yung sinasabi ng Romans 11:36. So, give practical example in glorifying God through all of our lives. Sino gusto magbigay ng example? Paano natin mag-glorify ang God through all of our lives? Practical example. Marami yan kasi practical eh. Sino gustong magbigay ng unang pumasok sa isip niya? Ayan, sige, Brother Archie. Ano po, kagaya po ng ating pagising sa umaga, of course, dahil lagi naman po natin pagkagising talaga natin, first, isipin agad natin ng Panginoon na siya ay pasalamatan. Na tayo ay nakagising at pasasalamat din sa buong maghapon na gagawin ng Diyos sa ating buhay. Amen. No, amen. So, sino pa? Yan. Tama yun, ano? Kung hindi natin to ginagawa. Lolo. Maganda yun. Pagkagising mo pa lang, ngayon pinag-aaralan natin yung glorifying God. May isip mo na all of our lives, mula sa paggising mo, may hininga ka, nakakabangon ka, di ba? Kasi may mga tao, yung father ko, almost 1 year, nasa bedridden. Nung na-opera siya sa spinal. Naawa ako sa kanya at ang hirap pala ng taong gano'n. Pag may kakamutin, sabi niya, tatawagin niya, John, pakikamot na ang likod ko. Kasi di ba ka gano'n, may bedridden, may semento sa katawan. Di ba? Sabi niya, talikod mo nga ako. Talikod, hindi, tagilid mo muna. After lang talikod na naman ako sa kabila. Pero mo, ang hirap ng taong gano'n. Pero ngayon, biro mo, nakakilos ka kahit ano. Umagano, zero ka pa, oh. Diba? So, dapat pagpapasalamat tayo sa Lord. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Eh, pa ba? May taas, brother Dan. Siguro po sa akin, yung sa akin po personally, yung kapag in any circumstance, maging vocal din po tayo or sa akin po personally, ginagawa ko in any circumstance, may it be small win or yung maliit na bagay, sinasambit ko lagi na praise be to God, praise God. So, ayun po. So, yun. So, praise God or yung simpleng pagsambit ng praise God, glory to God. So, reminder din siya sa akin na hindi ako dapat kukurot sa glory ng Panginoon kasi it's all for Him and dahil yun sa Kanya. So, yun po. Praise God. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. So, conclusion natin, sabi niya ng 1 John 3, sabay-sabay natin basahin. We know that When He is revealed, we will be like Him, for we will see Him as He is. Everyone who has His soul set on Him purifies himself, even as He is pure. So sabi nga dyan, Christian must be responsible to glorify God. Ang totoo, sabi dito, in Christianity kasi, may mga ibang religion, ang glorification nila iba-iba. Kunyari, Hindus, Buddhists, Islam, may kanya-kanyang way or understanding sa glorification. Sa Christianity, ito siya. Sabi nga nun, according to Christian theology, the process of glorification is the final stage of believers' transformation into the likeness of Christ. Ibig sabihin,
sa ating mga Kristiyano, buhay ka pa, nararamdaman mo na yung stage by stage, yung sinasabing day by day, binabago ka ng Panginoon. Kasi sa karamihan ng mga kulto, yung glorification nila, patay na. Magiging katulad mo ang Diyos. Yung kailangan mamatay ka muna. Pero sa Christianity, di ba, yung 2 Corinthians 5:17, 2 Corinthians 3:17, 18, Colossians, puro ang sinasabi doon, habang buhay ka, may ginagawa ang Diyos sa'yo. Di ba? Habang buhay ka. No? Kaya habang nabubuhay ka, dapat i-glorify mo yung God. Kasi ando ka sa process of glorification. Hindi mo kailangan mamatay para masabi mo na ang Diyos mo ay binabago ka. At pag namatay ka na, bagong-bago ka na. Hindi totoo yun. Diba? Kasi nabubuhay pa tayo, the process begins with salvation and continues throughout the life of the believer as they seek to live a life of obedience to God's will. So, walang totoong Kristiyano na hindi siya binabago. Or else, baka hindi siya Kristiyano. Diba? Baka hindi siya Kristiyano. Kaya, kahit sa isip natin, sa puso natin, mayroong pagbabago siya talaga. 100% yun. Sigurado yun. Kasi hindi pwedeng maging sinungaling yung salita ng Diyos eh. At hindi pwedeng yung sinabi niya, anyone be in Christ is a new creation, all things have passed away, all things become new. Ay hindi nangyayari sa iyo, sa katabi mo nangyayari. Sa iyo hindi. Hindi posible yun. Diba? Why? Kasi the same Spirit works in us. The same Spirit. Sabi ganun. So, yun po yung nangyayari sa totoong Christian. No? So that's why sabi dito, Christian must be responsible to glorify God. Yun ang dahilan na totoo ang Christian. Pag totoo ang Christian, talagang wala kang gagawin sa buong buhay natin na i-glorify mo ang Diyos. Kasi, pinabago tayo ng Diyos. Diba? May ginagawa ang Diyos sa atin. Kasi kung wala siyang ginagawa, katulad lang ng nandun tayo sa dati nating religion, in all my life when I was in my former RC, siguro hindi ko maisip kung nagpupuri ako sa Diyos. Never. Yung nagpe-praise the Lord ako, never. Nagkakatikisim ako noon, hinahatang ako, pero wala akong iniisip na sambahin ng Diyos na totoo. Ganun, wala. Diba? So, yan yung dahilan na bakit tayo dapat totoong sumamba sa Kanya. Sabay-sabay natin basahin itong prayer. I pray that Christians will be more intentional to live a life